Natapos nating pag-aawitan at panalangin, medyo nagkaroon po ng technical problem po sa monitor natin. Kaya hopefully sa susunod po ay mas maaga nating i-set up. Okay? So, amen. Salamat sa biyaya ng Diyos na ibinibigay po niya sa atin upang makapagpatuloy tayo sa ating pananampalataya at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Timothy, nakaano na? Okay na po? Okay na. Let us pray. Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito sapagkat nilagyan nyo ang aming mga puso ng pagmamahal sa inyo upang masunod namin ang inyong kalooban at salita sa aming mga buhay, na ikaw ay aming sambahin, paglingkuran, at ma-experience namin ang inyong presence sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu at sa pamamagitan ng inyong mga salita na aming tatanggapin ngayon. Lord, ang aking dalangin, patuloy nawa po na ang salita nyo ay mag-penetrate sa aming spiritual na pagkatao, lalong-lalo na sa mga pangangailangang spiritual namin. Tulungan nyo po na sa pamamagitan ng salitang ito ay ma-encourage kami at magkaroon po ng reformation sa aming mga buhay. Kaya Lord, ang dalangin ko po, ang banal mong Espiritu ang siyang gumawa sa aming kalagitnaan ngayon. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Pakiangat nga ng konti yung kulay orange. Okay. Sabi ho ng isang quotation, when we are engaged in prayer, there is something happen sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pero sa Diyos daw po ay wala daw pong bago kapag tayo ay nagpe-pray. Pero sa atin daw po ay may mga pagbabago at bagong nangyayari sa ating mga buhay. Totoo po ang lahat ng ito. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng kakulangan sa pananalangin o pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos, napapansin natin sa ating mga sarili na parang there is something na mga bagay na nagkukulang tayo. Kasi nga po ang prayer ay pagdadala natin sa ating Panginoong Diyos ng lahat ng ating mga hinanaing, ng lahat ng ating mga requests, lahat ng ating mga petition. Kaya ang panalangin po ay isang paraan ng ating Panginoong Diyos upang patuloy nating ma-experience ang kanyang makapangyarihang gawa sa ating mga buhay. Kapag tinanong ko po kayo ngayong umaga, sino po sa inyo dito ang consistent na nagpe-pray? O ibahin ko, sino ho sa inyo ang nag-pray kanina? Siguro, huwag nyo na pong sabihin dahil kayo lang po ang nakakalam at ang ating Panginoong Diyos. Pero malamang po, may mga tinatawag lapses o mga pagkukulang tayo sa ating mga prayer. So sa umagang ito, ang nais ko po na ibahagi sa inyo ay ang patungkol sa pananalangin. Pagpamanhin nyo po na medyo nag-break po tayo sa ating series ng Book of Ecclesiastes o mga aral sapagkat sa mga nakaraang araw po ng linggong ito, ako po ay nagkasakit. Kaya hindi ko po masyadong nabigyan ng oras ang pag-aaral ko doon sa chapter 11. Kaya minabuti ko po na ito pong nakafile na aking sermon sa mga nakaraan ay aking pong ibahagi sa inyo. Kaya ang ating pag-aaral po ay ang patungkol po sa pananalangin. Nais ko pong hilingin na buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Exodus chapter 33. Exodus chapter 33. Exodus chapter 33 verses 12 to 22. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ni Moises. Now listen in Exodus chapter 33 verses 12 to 22. Sinabi ni Moises kay Yahweh, inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito, papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit di ninyo binanggit kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong lugod na lugod kayo sa akin. Kung ito'y totoo,
ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Verse 14, sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguhan ninyo, at iyon ay lubusan kong ipapasakop sa inyo. Sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito, pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Itinanong ni Moises, maaari ko bang makita ang tunay ninyong anyo? Makikita mong lahat ang aking katangian at sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Ipadarama ko ang aking pag-ibig at awa sa sinumang aking kinalulugdan. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking muka sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakita niyon. Dito sa tabi ko'y may matatayo ang kang bato. Pagdaan ko, ipapasok kita sa isang siwang nito at tatakpan kita ng aking kamay. Tuloy na po natin sa verse 23. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko. Ngunit hindi ang aking muka, sagot ni Yahweh. Napakaganda po nitong passage na ating binasa sapagkat nung aking po itong nire-review, itong sermon na ito at patuloy na minemeditate, ay nakita ko ang pangako ng ating Panginoong Diyos kapag tayo ay nananalangin. Kung kaya't sa umagang ito, ang ating paksa o ang ating topic, in our prayer, the guidance of God is with us. Tagalog po, in our prayer, the guidance of God is with us. Sa Tagalog, sa ating pananalangin, ang patnubay ng Diyos ay sumasa atin. This is the general principle of Exodus chapter 33. Now listen, ano po ba ang context nito? Now this is the context. Dito sa Exodus 33, si Moises ay patuloy na nananalangin habang sila ay naglalakbay patungo sa lupaing pangako, ang Kanaan. Just imagine, this is the 40 years of wandering of the Israelite in Egypt. In this particular passage of Exodus chapter 33. So sila ay naglalakbay patungo sa lupaing pangako na sinasabi ng Diyos sa Kanaan o sa Kainaan. Kung gayon, si Moises ay nananalangin o nag-i-intercede dito sa church o sa mga Israelite ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo, sa tuwing nananalangin si Moises, mayroon siyang lugar na pinupuntahan upang doon ay ipamagitan niya ang mga Israelita. Now, this is a very important for Moises na in every time of his prayer, meron siyang mga lugar na kailangang puntahan. Una, mapapansin natin, in verses 7 to 11 ng chapter 33, tingnan nyo lang po, chapter 33, verses 7 to 11, siya po ay nagpe-pray in the tabernacle. Sa tabernakulo po siya nananalangin. Sabi ho ng verses 7 to 11 ay ganito, nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang siya'y makapasok and then etc. Na mapapansin natin dito, ang tabernakulo ay kung saan kasangkapan upang ang Diyos ay makipagniig sa kanyang mga tao. Yan yung dapat nating maintindihan. Sa Old Testament po, hindi ho pwede na kung saan-saan ho pumupunta yung tao. Sila ho ay gumagawa ng mga tabernacle. Ang tabernacle po doon ay gumagawa po sila ng mga tilon. At sa lugar po na yon ay patuloy na nakikipag-usap
si Moises kasama po ang mga Israelita. Alam niyo po, when we say tabernacle from the Old Testament, this is the typology of Jesus Christ. Ibig sabihin po, ito po ay isang sumasagisag sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, this is anticipated the Lord Jesus Christ in whom God Himself tabernacled among men. Kaya nga ho, pagdating ng Juan 1.12, sabi ho ng Juan 1.12, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Sa English po, yung binanggit po doon, the tabernacle among us. Ibig sabihin po, ang tabernakulo ay pumagitna sa atin. Pero sa Tagalog, sa John 1.12, sabi ron, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Now, ang salitang nanirahan, dito po sa John 1.12, quote, nanirahan, ay meron pong wikang English na dwell, na ang kahulugan ay sa piling natin. Ang salitang nanirahan o dwell ay kahulugan na have one tabernacle. Meron lamang pong iisang tabernakulo. At sa ibang translation, ginamit po to fix one's tabernacle. Ano yon? Merong nag-iisang inilagay na tabernakulo. Kaya sa John 1.14, sa Juan 1.14, ang sabi ron, nagkatawang tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. So in other words, in Exodus chapter 33 verses 7 to 11, this is the anticipation of the coming of Jesus Christ. Kaya maliwanag na ang lahat ng ginagawa sa loob ng tabernakulo ay litrato ng ating Panginoong Hesukristo. Ito man ay paghahandog at pananalangin na sa paghahandog, si Kristo ay perpektong sakripisyo para sa kasalanan. At sa anumang seremonya, si Kristo ang dakilang saserdote. Because in the Old Testament, the tabernacle is the place of worship. In the place of gathering ng mga Israelita. At dito po sila nag-o-offer ng lahat ng dapat nilang i-offer para sa ating Panginoong Diyos upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan at sila ay makapanalangin sa ating Panginoong Diyos. That's why in Hebrew chapter 5, verse 5 to 11, tinalakay ni Apostle Paul doon, yung word na tabernacle dito. Now, Hebrew chapter 5, verses 5 to 11. Now listen, in Apostle Paul who wrote in the book of Hebrew chapter 5, verses 5 to 11. Now listen, gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanya sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ang saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakaserdote ni Melkisedek. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At ninilig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumunod. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek. Now, who is the great high priest in Old Testament? Ang sabi doon, he is Melkisedek. And Melkisedek is the type of Jesus Christ. Why? Dahil si Melkisedek ay wala pong pinagmulan, walang lahing na isulat sa kanya. That's why the tabernacle in Old Testament ay tumutukoy ito in the presence of Jesus Christ. Kaya mahalaga dito sa ating pag-aaral kung bakit si Moises ay nagpupunta sa tabernacle, because that is the place when God dwelt among them. Nasa kalagitnaan nila ang Diyos, yung presensya ng Panginoon ay nasa kanila.
Kaya dito makikita natin, in our prayer, we should have place na dapat na doon tayo nananalangin. Kasi sometimes, kapag hindi natin pinaghahandaan na tayo ay nananalangin, maraming distraction na maaaring mangyari sa atin. Tama po ba? We need to have time na consecrated in our prayer. Most of us ay masyado pong abala sa mga bagay na inaalok ng sanlibutan o sa mga bagay na gusto nating gawin. At dahil dito, nakakalimutan natin na maglaan ng panalangin. But you know, mga kapatid, in Old Testament, maliwanag na mayroong pong panalangin na ginagawa ang mga Israelita. Mayroong lugar na kung saan doon sila nananalangin upang patuloy na ang presence ng Panginoong Diyos ay maranasan nila. This is my suggestion na bawat isa sa atin ay maglaan ng oras ng ating pananalangin at maglagay tayo ng isang lugar na kung saan na mararanasan natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos sa ating pananalangin. Now, mga kapatid, here in chapter 33, verse 7 to 11, na binasa ko kanina, Moses was a type of Christ, the great intercessor. Naunawaan niyo po ba? Yung binasa ko po kanina sa Exodus 33, verses 7 to 11, si Moses po ay isang typology ni Kristo na pinakadakilang intercessor. Pag sinabing intercessor, he is our mediator, tagapamagitan natin sa Ama. Alam nyo, no one can come to the Father except Jesus Christ. Kaya in our prayer, we are praying through Jesus Christ na siyang nag-i-intercede sa atin, sa ating Panginoong Diyos, dahil siya po yung ating tagapamagitan. Sinasabi ko nga ho rito, whom the Father hear always. When we pray because of Jesus Christ, nakikinig ang Ama sa atin. Amen po ba? That's why yung prayer po ay hindi po para sa lahat. Now listen, in Apostle Peter, in 1 Peter chapter 3, verse 8 to 9, ang sabi niya, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Panalangin nila agad na dinirinig. Ngunit ping makikita, ang sa taong gawang lihis, yaong banal niyang muka sa poot nagngingit-ngit. God does not accept the prayer of unbelievers. Hindi ko tinatanggap ng Lord ang prayer ng hindi mananampalataya. Why? Because they have no intercessor. Wala silang mediator, wala silang tagapamagitan. Because hindi sila ligtas, ibig sabihin po, they are not children of God. At wala si Jesus na siyang namamagitan sa kanila. Pero kapag ikaw at ako ay mananampalataya, wherever we pray, God is always listening us upang pakinggan ang lahat ng ating mga prayer. When we pray, the mode of God, yung mata niya ay nakatuon sa atin. Ang tainga niya ay nakikinig sa atin. Now, listen. Now, we have one and only mediator to God the Father. He is Jesus Christ. Amen po ba? Si Jesus lang po ang nag-iisang tagapamagitan natin sa Ama. Wala na pong iba. That's why in Hebrews chapter 4, verses 14 to 16, ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Now listen, in Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ang nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya huwag na tayo mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon ikakamtag natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Now, napakaliwanag na we have one and only mediator at wala pong iba na tagapamagitan na meron tayo kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, napakalinaw po na ang Exodus chapter 33 ay patungkol sa panalangin ni Moises upang sa kanilang paglalakbay
patungo sa lupang pangako ay maranasan nila ang patnubay ni Yahweh. Now listen, mga kapatid. We are the pilgrimage in this world. Amen po ba? Wala pang pwedeng magsabi sa atin na mananatili tayo sa mundong ito unless na dumating na si Kristo. Amen po? We are the pilgrimage of this world. We are the journey. We have journey in this world. Naglalakbay tayo. Tayo ay manlalakbay lang sa mundong ito. Katulad ng nangyari sa mga Israelita sa panahon ni Moises. But one thing we need sa ating mga buhay, ito ay walang iba, yung ating tinatawag na consistent prayer sa ating Panginoong Diyos. Without prayer, sa ating paglalakbay sa mundong ito, there is something in discouragement na mararanasan natin sa mundong ito. But because of our prayer, there is something na nangyayari sa buhay natin because God is always listen and answer our prayer. Amen po ba? Nakikinig ang Diyos. Sino rito ang anak na wala pang kakayanan, na hindi nag-aas sa kanyang parents at humihingi ng tulong? I think no one, di ba? Kapag ang mga bata, ano yung laging sinasabi? Every time na meron silang problema, every time na meron silang pangangailangan, alam nila kung kanino sila lalapit. Tama po ba? At kanino sila lumalapit? Sa mga magulang nila. Kahit na po, itong mga anak na ito ay may asawa na, kapag kailangan nila ng mga payo, ang kanilang nilalapitan ay ang kanilang mga magulang. Mga kapatid, meron tayong ama. Tama po ba? Na in times of our needs, malalapitan po natin. Hindi po natin kailangan na mag-atubiling lumapit sa Kanya. Katulad na sinasabi sa Hebrew chapter 4, na huwag tayong mag-atubiling lumapit sa ating Panginoong Diyos. Dahil nauunawaan ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang ating mga dinadaanan sa ating mga buhay. At ang pangako ng ating Panginoong Diyos, siya ay nakikinig sa atin, siya ay sumasagot sa atin, at alam niya kung ano ang mga bagay na makabubuti sa atin. We are the pilgrimage in this world. Manlalakbay po tayo. At ang Diyos ay nag-expect na sa ating paglalakbay sa mundong ito, meron tayong constant o consistent na panalangin na lumalapit tayo sa Kanya. Because the truth is, we need God sa ating pong mga buhay. Now, mga kapatid, dalawang bagay po ang ating matututunan dito sa mga talatang 12 hanggang 22 patungkol sa pananalangin ni Moises. Una, and this is my na gusto kong ipaudawa sa inyo, sa iyong panalangin, na ilalapit mo ang iyong sarili, ang ating church, sa Diyos, sa ating mga buhay. When we pray, inilalapit natin ang ating mga sarili sa Diyos. Tama po ba? When we pray, na ilalapit natin sa Diyos ang ating church. When we pray, na ilalapit natin sa ating Diyos ang ating bansa, na ilalapit natin sa ating Diyos ang ating mga kapwa. Yan yung prinsipyo na gustong ipakita rito. In your prayer, you can approach yourself, church, and nation to God, number one, according to His will. Yan yung gusto ipakita ni Moises dito. Moises, as he led Israelite, hindi niya gusto na ang masunod lang ay ang sarili niyang kagustuhan. Yan yung gusto natin ipakita rito. Dahil si Moises po is typology of the high priest sa lumang tipan at typology ng ating Panginoong Jesucristo, si Jesus Christ when He was prayed, di ba? Ang sabi niya, Ama, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Tama po ba? Ngunit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Si Moises, ng utusan ng ating Panginoong Diyos, na ilid niya, pangunahan niyang ilabas ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipto, ang prayer ni Moises, Lord, your will be done sa aming mga buhay. Ang iyong kagustuhan ang makapangyari sa aming mga buhay. Yan po ang sinasabi ng Exodus 33, verses 12 to 17. Now listen,
in verse 12. Sinabi ni Moises kay Yahweh, inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit din ninyo nabanggit kung sino ang makatutulong ko. Sinabi pa ninyong lugod na lugod kayo sa akin. Kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin nyo sa akin ang inyong mga panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Napansin nyo? Upang patuloy kayong malugod sa akin. Now, ano pa yung karugtong in verse 13? Kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin nyo sa akin ang inyong mga panukala. Ang hinahanap po ni Moises ay ang panukala, ang plano ng Diyos. Para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sabi niya rito sa verse 14, sumagot ang Panginoon, sasamahan ko kayo hanggang sa lupaing patutunguhan ninyo at iyon ay lubusan kong ipasasakop sa inyo, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito. Pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami inyong kinalugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Verse 17, sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y lugod na lugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Now, in the summary, verses 12 to 17 is talk about Moses seeking the will of God sa bayang Israel. Pansinin natin, si Moses po ay nag-i-intercede na mamagitan sa mga Israelita sa Diyos sapagkat ang bayang Israel ay nagkasala. Yan yung maliwanag na sinasabi sa verse 33. Verse 33, verse 3 to 5. Ano ang sabi ng verse 33? Verse 3 to 5. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kanineo, Amoreo, Heteo, Pereseo, Hebeo at Jubiseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol lamang kayo sa daang dahil sa katigasan ng inyong ulo. Now, they are stubborn. Nakita nyo? Matigas po yung ulo nila. Verse 4, nang malaman ito ng Israelita, labis silang nalungkot at isa may walang nagsuot ng alahas. Verse 5, sinabi ni Yahweh kay Moises, sasabihin mo sa mga Israelita na matigas ang ulo nila. Baka kung ako'y sasama sa kanila, paglalakbay ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas para malaman ko kung ano ang gagawin sa kanila. Now, mapakaliwanag na pinakikita rito ni Moises na ang Israel bilang bansa at spiritual church ng ating Panginoong Diyos, maliwanag na gumawa sila ng kasalanan. Nakita nyo? Nagagalit ang Diyos sa kasalanan. Now, listen. Ano ang makikita natin dito? Di ba in verse 3 and 5, ang sabi ron, matigas ang kanilang ulo? Paulit-ulit na binanggit. Sa wikang English, stiff-neck people. Sabi ganon, meron silang stiff neck. Saan? Mga tao silang may stiff neck. So alam niyo na, pag sinabing stiff neck, ang ibig sabihin po rito, matitigas po yung leeg nila. Na ang kahulugan ng matigas na leeg ay stubborn people. Matitigas ang ulo nila. Matitigas po ang ulo nila. Ibig sabihin, sinabi ni Yahweh ito sa kanila dahil nga po sa pangyayari sa Exodus 32. Kapag in-adjust po natin yung pag-aaral natin sa chapter 32, makikita po natin gumawa sila ng guyang ginto. Naalala niyo yun? Iniwan si Aaron at si Moises ay nandun sa bundok ng Sinai. 40 days and 40 nights na pag-usap kay Yahweh. Tapos ang sabi ng mga Israelita sa kay Aaron, mukhang di na tayo babalikan ni Moises. Ang maganda, hubarin na natin ang ating mga ginto at gawin natin itong Diyos, di ba? So, inipon nila lahat, gumawa sila ng Diyos-Diyosan at ang ginawa nilang Diyos-Diyosan ay ang guyang ginto o golden calf. At yun yung pinagpista nila.
Yun yung sinamba nila. At sinabi nila, ito ang maglalabas sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Now listen, sometimes, kapag ang tao ay disappointed na sa kanyang buhay, miserable na ang buhay ng tao, nawawala po ang kanyang trust sa pagiging tagapamagitan ni Jesus sa kanyang buhay. And there's something na ginagawa ang tao. Ano yung ginagawa ng tao? Literally, humahanap ng mga bagay na alam niya na yun yung magsusurvive sa kanya. And this is what happened sa panahon ni Aaron. Sige, sabi niya gano'n. Tanggalin ang lahat ng ginto. At sila ay gumawa ng tagapamagitan nila. This is the golden cup, this is the guyang ginto. Sinamba nila, sinabi nila, ito'y maglalabas sa atin. At ito ay pinagpista nila, ginawa nila ang lahat ng inuman. Sa pamamagitan nito ay nagalit ang Diyos. This is the sin of Israelite ng time na yon. That's why nagagalit ang Diyos sa kanila. Kaya sabi nila, pag alis nyo, walang magsusuot sa inyo ng ginto. Alisin nyo ang lahat ng ito. Hindi ako sasama sa inyo. Kapag sumama ako sa inyo, baka malipol ko lang kayo habang naglalakbay. Pero, meron akong gustong gawin. Sa pamamagitan mo, Moises, ililid mo ang bansang ito. Pero, sasamahan ko kayo. That's why, Moises had nagbabargain siya kay Jesus Christ. Sinasabi niya, ayokong kalooban ko ang mangyayari. This is the wise na kaisipan ni Moises. Hindi niya sinasabi na, sige, kaya ko to. Hindi niya sinabi. Sige, ako'y maglilid ng bansang Israel. In my own wisdom, in my own strength, kaya ko to. Hindi niya sinabi. Ayaw niya magtiwala sa kanyang sarili, kaya ang ginawa niya, Lord, sasama ka ba sa amin? Eh kung sasama ka sa amin, sabihin mo. Tama po ba? Kapag sumama ka sa amin, magle-let go kami. Pero kung hindi na kami aalis dito. Mapapansin natin dito, mga kapatid, one of the problem of Israelite in that time ay pagkakaroon ng pagiging idolatrous nila. Gumawa sila ng guyang ginto in chapter 32. Ginawa nila ang Diyos-Diyosan. Pinagpista nila ang Diyos-Diyosan. Sinamba nila ang Diyos-Diyosan. Silang lahat ay naging idolatrer ng panahong iyon. At sinuway nila ang 10 utos ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ano-ano ang mga bagay na ipinanalangin ni Moises sa Diyos na maaari nating makuhanan ng prinsipyo when we pray to the Lord? Ano-ano ba? Una, pinanalangin ni Moises ang inuutos at gustong ipagawa sa kanya ng Diyos. Saan natin makikita yon? 33:12.
Sa 33:12, ang sabi niya ay ito. Sinabi ni Moises kay Yahweh, inuutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito, papunta sa lupaing ipinangako ninyo, ngunit hindi ninyo binanggit kung sino ang mga katulong ko, sinabi pa ninyong lugod na lugod kayo sa akin. Now, anong ganda ng prinsipyo ni Moises? Ipinanalangin ni Moises ang inuutos at gustong ipagawa sa kanya ng Diyos. Ano po yon? Ang sabi ron, pangunahan ko ang bayang ito. Napansin niyo po? Dalahin mo ang bayang ito. Now, the word pangunahan is to lead. Tama po ba? The word dalahin is to bring. Now, listen carefully. May malaking misyon. Sino? Si Moises, at ang misyon niya, ang lahat ng Israelita ay dalahin niya, pangunahan niya. In what? Sa lupang pangako. Now, just imagine. Galing sila sa Ehipto, maglalakbay sila papuntang Kanaan. That is their journey. From Egypt to Canaan. Yun yung gusto ipagawa. And listen carefully. There are 2 million Hebrew in that time. Just imagine, 2 milyong Hebreo ang pangungunahan ni Moises. Napaka-reklamador po ng mga Hebreyong ito. 2 milyon. Kung mapapansin ninyo, sa kanilang paglalakbay, kapag pinagpatuloy nyo po ang Book of Exodus, sinisisi nila si Moises. Ba't inalis mo pa kami samantalang doon nakakakain kami? Di ba? Walang tubig, walang pagkain. Binigyan na ng Diyos ng mana, galing sa taas, nakakainin nila, nagreklamo pa rin sila. Gumawa na ng tubig na bukal upang mainuman, nagreklamo pa rin sila. Ang lagi nilang biniblame ay walang iba kundi si Moises. Despite na si Moises ay maliwanag sa kanya na ito yung dapat mong gawin. There are 2 million Hebrew. Itong bayang Israel na ito, papunta sa Kanaan. Alam niyo po ba, na ang typology ng Kanaan is talk about heaven. And the typology of Egypt is the typology of sa pagiging makasalanan nila, na kung saan ay sila ay mga alipin dito. Yes, sila ay nalipin saan? Sa Ehipto. Pero ang Diyos, ang ginawa niya, gusto niyang alisin ang bayan niyang ito sa pagkaalipin sa Ehipto. Saan papunta? Papunta sa lupang Kanaan, na ang Kanaan ay typology ng heaven. Now listen. Kailan tayo pinalaya ng Diyos sa ating kasalanan? Mula sa Ehipto ng pagiging makasalanan natin. Pinalakalaan ng kasalanan. At ang Diyos ay pinalaya tayo ron. Pero wala pa tayo sa langit. Because di pa tayo namamatay. Pero one thing we need is Jesus Christ sa ating mga buhay. Amen po ba? Kailangan natin si Jesus sa ating mga buhay. Kailangan natin si Jesus as our intercessor, our mediator, na tagapamagitan natin. Because without Jesus Christ sa ating pamumuhay, hindi natin mararating ang langit na inihanda ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, sometimes we are reklamador sa Panginoong Diyos. Amen? So nangyayari sa ating mga buhay. And sometimes, kaya nangyayari sa buhay natin ito, because galing din sa ating sariling mga ginagawa. This is the consequence ng mga ginagawa natin. Now, si Moises, ang gusto niya sana, ito yung gawin ng mga Israelita. Pero ano yung ginagawa nila? Because of their stiff neck, because of their stubbornness, ayaw nila sumunod. Later on, pag nakita mo in the book of Exodus, minsan ganun tayo eh. There are leaders in our church na nililid tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Na natatanggap natin to lead us. Pero ano yung ginagawa natin? We are always ignoring ang mga bagay na ito. And sometimes, the consequence ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay because of our stubbornness sa salita ng Diyos na dapat na ginagawa natin. Amen? Ano pa yung ginawa ni Moises?
ipinanalangin ni Moises na ang pagkalugod ng Diyos ay sumakanya in verse 12, 33 verse 12. Ang sabi ng verse 12, ang bandang dulo, sabi niya rito, sinabi pa ninyong lugod na lugod kayo sa akin. Now, mga kapatid, pakinggan niyo po. Ang salitang pagkalugod sa kanya ng Diyos, in English, you have found favor in my sight. Sa English yun na nakalagay, you have found favor in my sight. Ikaw ay nakatagpo ng pabor sa akin. Now, listen. Ang salitang favor ay nangangahulugan na charm and acceptance. Ano ba ibig sabihin ng charm? Mahalina at nakakaakit. At ang acceptance ay katanggap-tanggap. So, ibig sabihin, nakita ni Yahweh kay Moises. Nakita ni Yahweh kay Moises na si Moises ay kahali-halina. Parang malalim, ano? Kahali-halina. Ano ba ibig sabihin ng kahali-halina? Parang, nakakaakit. Ganun yun eh. Kahali-halina, naaakit, di ba? Yun yung ibig sabihin ng nakakahalina. Nakakaakit. Tapos, yung salitang acceptance, katanggap-tanggap. So, nung tiningnan ng Diyos, si Moises, nahalina siya. Sinabi niya, katanggap-tanggap si Moises. Tama po ba? Why? Ibig sabihin, it focused the character of Moises. Yung katangian ni Moises, katanggap-tanggap sa Diyos. Yung katangian ni Moises ay kaakit-akit sa Diyos. Now listen, nakita ng Diyos yung tamang katangian o character ni Moises. Nakita ng Diyos yung kakayanan ni Moises. The character of Moises and his ability to lead the 2 million Israelite or Hebrew. So ang Diyos, tinitingnan pala sa atin yung character natin. Amen po ba? Tinitingnan ng Diyos yung character natin. Tinitingnan ng Diyos yung ability natin. Yung character po ni Moises ay ito. He is humble. Ano yung sabihin ng humble? Mapagkumbaba. Mababang loob. Depend on God alone. Lagi siyang nakadepende sa Diyos lamang. Ano pa ang character ni Moises? He is a prayerful. Mapanalanginin. Ano pa? Mapagtiis. Ibig sabihin po, he always persevere sa kanyang buhay. That is some of the character of Moises.